Disclaimer lang po, ang aking mga sasabihin na mga historical theories, mga approximate date ay base lamang sa aking pag-aanalisa at pagtagpi-tagpi ng impormasyon na aking nakalap sa mga libro ng mga eksperto at sa mga ilang Bible scholars na rin. Nasa inyo pa rin ang desisyon kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Bagamat lahat ng ipapakita kong theories ay base sa Bible, ang accuracy naman nito ay mas reliable. Ang layunin nito ay ilantad ang mga malalim na pag-aaral sa Biblia. Kaya kung ikaw ay malalim, may malawak na unawa at hindi sarado ang pag-iisip, ipagpapatuloy mo ang panonood sa videong ito. Ang pagiging curious po ay hindi naman po masama, lalo na't salita ng Diyos din lang ang pag-uusapan. Ang pag-aaral na ito ay alamin ang katotohanan na bihirang ituro ng karamihan. Lalo na sa katanungang meron bang clue sa Biblia tungkol sa eksaktong kapanganakan ni Kristo? O kahit hindi naman eksakto, kahit approximation man lamang. Well kaibigan, ang source sa ating pag-aaral na ito ay may kombinasyon ng Biblia at mga approximate date para malaman natin na may kasagutan pala sa Biblia tungkol sa anong taon, anong buwan at anong araw ba talaga ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Ang content na ito ay isang kaalaman dahil nais ko pong ipaalam sa buong mundo na masarap pag-usapan ang Biblia. At yan po ang layunin ng content na ito. Sa content na ito, 3 tanong ang ating sasagutin. Una, anong panahon ba ipinanganak si Kristo? Pangalawa, anong buwan ba ipinanganak si Kristo? At pangatlo, anong araw ba ipinanganak si Kristo? Ngayon, simulan natin unahin yung tanong na anong panahon ba ipinanganak si Kristo? Una, sa ibang bansa, meron 4 na kapanahunan. Ang spring o tagsibol mula March 1 hanggang May 31. Ang summer o tag-init mula June 1 to August 31. Ang autumn naman o taglagas mula September 1 hanggang November 30. At ang winter o taglamig mula December 1 to February 28. Ayon sa napag-aralan natin sa Part 1 vlog na ang December 25 ay hindi tunay na petsa ng kapanganakan ni Kristo, kundi ito isang Roman pagan winter festival. Dahilan na hindi si Jesus ang pinanganak sa December 25, kundi ito'y kapanganakan ni Mithra, ang sun god ng mga ancient Romans. Ito'y inadapt at inimpluwensya lamang sa atin ng Romano Katoliko ng napakahabang panahon. And biblically speaking, hindi pwedeng ipanganak si Jesus during winter season dahil may binabanggang verse sa Bible. Kung babasahin natin ng Lucas chapter 2 verse 8, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Ayon sa verse na yan na noong ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, may mga pastol na nasa parang na nagbabantay ng tupa nung gabing iyon. Napaka-imposible po kasi na winter ito dahil usapang siyensya rin lang, imposibleng may pastol na ilabas ang kanilang tupa tuwing winter season. Dahil tuwing buwan ng Disyembre po ay nagyayelo sa Bethlehem o sa Israel sa panahon na ito. Kaya sa 4 na season, i-eliminate na natin ang winter season, ang December to February. Since ang winter ay imposibleng maging fit sa senaryo sa biblical na kapanganakan ni Kristo. Ngayon, simulan natin imbestigahan kung anong panahon ba talaga ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Ito ba ay tagsibol, taglagas o tag-init? Para malaman natin kung alin sa 3 panahong ito, gumawa tayo ng sketch na timeline. Ayon sa Lucas chapter 3 verse 23, at si Jesus din na magpasimula siyang magturo ay may gulang na 30 taon. Ayon sa verse na yan na nagsimulang mag-ministry si Jesus ay sa edad ng 30 anyos o 30 taon. Kaya ilagay natin sa timeline, Jesus began his ministry at 30. Yan po ang ating starting point. Ito yung panahon na nagpabautismo siya kay John the Baptist. Kaya technically, nung binautismohan siya ni Juan, ito ang ika-30th birthday niya.
Ngayon ang tanong, anong panahon nung siya ay binautismuhan? Which is ito nga yung ika-30th birthday niya. Ito ba ay summer, autumn, or spring? Ipagpatuloy natin ang sketch. Ang ikalawang key point natin dito ay yung pagkamatay niya. Nang siya ipako sa krus, nangyari ito sa pista ng Paskwa o Passover. Ito ay nangyayari during spring season o tagsibol mula March 1 hanggang May 31. Ang Biblia ay maliwanag dito kung babasahin natin ang Mateo chapter 26 verse 2. Gaya ng alam ninyo, 2 araw na lang ang kapistahan ng Paskwa at ipagkakanulo ang anak ng tao upang ipako sa krus. Maliwanag sa verse na yan na ang palatandaan ng pagkapako ni Kristo ay nasa pista ng Paskwa or Feast of Passover. Kaya ilagay natin sa panahon ng crucifixion, ito ay Feast of Passover. Again, ang Passover po ay nangyayari tuwing Marso o Abril ayon sa Jewish holiday. At ito ay taon-taon pinagdidiwang. Kaya ang Passover ay panahon ng spring o tagsibol. Ang tanong, gaano katagal ang pagitan simula ng ministry ni Jesus Christ hanggang sa kanyang pagkapako sa krus? Well, ayon sa Book of John, 3 Passover ang pinagdaanan ni Jesus Christ mula nang siya ay mag-ministry hanggang sa pagkapako sa krus. Since 3 years na rin ang pagitan at Passover ang ating landmark sa pagpako niya sa krus, bilang tayo ng 3 Passover pabalik na malapit sa kanyang ika-30th birthday. Ang ikatlong Passover nung pinako siya sa krus, ang ikalawang Passover nung panahon na malahimala siyang nagpakain ng 5,000 tao na nasusulat sa 1 chapter 6 verse 4 to 12, at ang unang Passover ay yung paglilinis niya sa templo. Kung babasahin natin ang John chapter 2 verse 13 to 15, malapit ng Paskwa ng mga Hudyo kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa itong panghagupit at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda. So ayon sa context ng mga verses, noong nilinis ni Jesus ang templo laban sa mga nagtitinda sa templo, ito'y nangyari ilang araw bago mag-Passover. Ito ay timeline ng Passover, panahon ng spring o tagsibol. Kaya ayon sa Book of John, mula pagpako sa krus, sa pagpapakain sa 5,000 hanggang sa paglinis sa templo, ito ay 3 number of years of Passover. Pabalik sa panahon na katatapos lang ni Jesus mag-30th birthday. Ngayon ang tanong, gaano naman katagal ang time gap between ika-30th birthday ni Jesus Christ hanggang sa unang Passover nung nilinis niya ang templo? Well, there's a gap na couple of months ang pagitan nito. Kasama dito yung after niyang magpabautismo kay Juan, nagkaroon muna siya ng 40 days of fasting after siyang tuksohin ng Diablo. Yung 6 months o and a half year ni Christ, kasama dito yung 40 days pa niyang pagpapakita sa mga alagad after ng kanyang kamatayan ayon sa Acts chapter 1. Kaya kung i-google mo kung gaano katagal ang lifespan ni Jesus Christ, lagpas 33 years at majority ay 3 and a half years. Ngayon, 33 years and a half ang buhay ni Kristo, at kung sa Passover ng pagpako niya sa krus tayo magsisimula, magbilang muna tayo ng 33 Passover pabalik hanggang sa kanyang kapanganakan. At ito ay papatak ng 1 AD spring o tagsibol. Tapos i-minus natin ang and a half years o 6 months. Papatak naman ito ng 1 BC autumn. Sa madaling salita, taglagas o autumn noong 1 BC ipinanganak si Kristo, hindi winter, hindi December 25. And makes sense din na panahon ito ng taglagas. Dahil ayon sa Lucas chapter 3 verse 23 na binasa natin kanina, ang sitwasyon ay noong gabing ipinanganak si Jesus, may mga pastol sa parang na nilalabas ang kanilang mga tupa. At dahil ito ay taglagas at hindi taglamig,
accurate na pwedeng ilabas ng mga pastol ang kanilang mga tupa sa gabi ng panahon ng taglagas dahil madamo pa ang lupain. Ngayon, check natin ang ating listahan ng kaalaman. Number 1, anong panahon ba ipinanganak si Kristo? Concluded sa panahon ng taglagas. Number 2, anong buwan ba ipinanganak si Kristo? So anong buwan nga ba siya ipinanganak? Ang autumn ay may 3 buwan na pagpipilian. Pwede siyang ipinanganak ng September, pwede siyang ipinanganak ng October, at pwedeng November. Ang tanong, alin sa 3 ito ang birth month ni Jesus Christ? Ngayon, punta tayo sa timeline ng 1 BC, panahon ng kapanganakan ni Kristo. Remember, si Juan Bautista ay pinsan ng ating Panginoong Hesus. 6 na buwan ang tanda ni Juan Bautista sa ating Panginoong Hesus. Kaya kunin natin ang timeline ng kapanganakan muna ni John the Baptist. Ngayon, anong buwan ba ipinanganak si Juan Bautista? Ang ating Panginoon ay amazing dahil bago magsimula siya mag-ministry, siya ay binautismuhan ni John the Baptist. Gayon din naman, bago ipanganak ang ating Panginoong Hesus, ipinanganak muna si John the Baptist. Kaya tama yung sinasabi ni John the Baptist na siya ang maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Kaya simulan natin ang kapanganakan ni Juan Bautista bago ang kapanganakan ni Kristo. Kung babasahin natin ang Lucas chapter 1 verse 5, nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari ng Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias, mula sa kurso ni Abias, at ang naging asawa niya isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth. Talon tayo ng verse 13. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang inyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa bata." Verse 24, hindi nagtagal at naglihi si Elizabeth, hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. So ang timeline pala ng simula ng paglilihi ni Elizabeth ay sa panahon na ang kanyang asawang si Zacarias ay nasa kurso ni Abayas. Ang course of Abaya ay isang kurso o aktibidad ng paglilingkod sa templo bilang isang saserdote. Ayon sa unang Kronika chapter 24 verse 10, ang course of Abaya ay pang-8 kurso ng mga saserdote. Sa madaling salita, nung magsimula maglihi si Elizabeth, ito yung panahon na ang kanyang asawa ay nasa aktibidad ng paglilingkod sa kurso ni Abayas. Ang tanong, kailan ba itong course of Abaya na ito? Ayon sa pagre-research ng isang website ng Judaism, ang course of Abaya ay 2 beses nangyayari sa isang taon. Una, ito'y tuwing December 6 hanggang 12 at tuwing June 13 hanggang 19. Ang mga petsang ito ay katumbas sa mga Jewish festival. So ngayon, 2 linya ang maaring simulan ng paglilihi ni Elizabeth. Isang June, isang December. Since ang tao ay natural na nagbubuntis na 9 na buwan o 9 months, sa 2 buwan na iyan, dyan tayo magbibilang ng 9 months para malaman muna natin ang totoong buwan ng kapanganakan ni Juan Bautista. Kung sa June tayo magsisimula, magbilang tayo ng 9 months, ito ay papatak ng Marso. Kung December naman tayo magsisimula, magbilang tayo ng 9 months, ito ay papatak ng September. So in conclusion, either March o September ang buwan ng kapanganakan ni Juan Bautista, hindi June na nakagis na natin. Ngayon, basahin natin ang mga verse na ito. Lucas chapter 1 verse 26 to 27. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Ngayon, talon tayo ng verse 36 tungkol sa sinasabi ng anghel Gabriel sa paglilihi ni Elizabeth. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sa mga verses na yan, nagpapakita na 6 na buwan na
nang naglihi si Elizabeth nung iparating ni Anghel Gabriel na si Maria ay magsisimulang magdalang tao at ito nga yung ating Panginoong Hesus. Sa madaling salita, mula sa pagkapanganak ni Juan Bautista, after 6 months ay ipapanganak na ang ating Panginoong Hesus. Well, simulan na natin magbilang ng 6 na buwan mula sa kapanganakan ni Juan Bautista para malaman na natin ang birth month ni Jesus. Sa unang linya, simulan natin. Kung ang course of Abaya ay mula sa December, after 9 months, ang kapanganakan ni Juan Bautista ay September. After 6 months, lalabas na March ang kapanganakan ni Jesus Christ. Dahil ang March ay spring, hindi ito uubra dahil sa pag-aaral natin kanina, si Jesus ay pinanganak sa panahon ng autumn. Kaya hindi Marso ang birth month ni Jesus Christ at hindi rin December sa panahon ni Zacarias. Ngayon sa ikalawang linya, ang course of Abaya na mula sa June, after 9 months ang kapanganakan ni Juan Bautista ay March. After 6 months lalabas na September ang kapanganakan ni Jesus Christ. Ang September ay fit na fit dahil ito ay panahon ng taglagas. Kaya maraming Bible scholars ay naniniwala na September talaga ang birth month ni Jesus Christ. Ngayon, i-check natin ang ating listahan. Anong panahon ba ipinanganak si Kristo? Panahon ng taglagas. Anong buwan ba ipinanganak si Kristo? Setyembre. Ang huling tanong, anong araw ba ipinanganak si Kristo? Kung si Jesus ay pinanganak ng September, meron din bang pahiwatig ang Biblia kung saan parte ng September siya ipinanganak? Well, ang pahiwatig ng Biblia dito ay yung connection ng birthday ni Jesus sa Feast of Tabernacle. Kung babasahin natin ang Leviticus chapter 23 verse 34, "Speak unto the children of Israel, saying, the 15th day of this 7th month shall be the Feast of Tabernacles, for the 7 days unto the Lord." Sabi diyan na ang Feast of Tabernacles ay tuwing 15th day of every 7 months. Ito ay kalendaryo ng mga Hudyo o Jewish calendar. Kung titingnan natin sa chart na ito ay conversion ng Gregorian calendar sa Jewish calendar. Ang Gregorian calendar ay pareho din ng Jewish calendar. Merong 12 months a year. Pero mapapansin ninyo, laging in between ang kada buwan ng Jewish months sa Gregorian months. Kung titingnan mo ang ika-7th month sa Jewish calendar, ito ay Tishrei. Ang month of Tishrei ng Jewish calendar ay tumatama between September at October sa kalendaryo natin. Kaya technically ang Feast of Tabernacle ay nangyayari tuwing last week of September or first week of October. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa Tagalog na. Levitico chapter 23 verse 35 to 36. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayo maghahandog kay Yahweh ng handog na pagkain. Sa ika-8 araw, muli kayo magtitipon upang sumamba at mag-alay ng pagkaing handog. Iyon ay banal na pagtitipon kaya't huwag kayong magtatrabaho. Sabi diyan, ang Feast of Tabernacle ay 7 araw silang maghahandog kay Yahweh ng pagkain. At ang ika-8 araw ay itinuturing na banal. Ngayon, balikan natin ang senaryo sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Nung dumalo ang mga pastol sa sabsaban, noong gabing ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Lucas chapter 2 verse 20 to 21, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita nila, ayon sa sinasabi sa kanila ng anghel. Pagsapit ng ika-8 araw, tinuli ang bata at pinangalanang Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago siya ipaglihi. Maliwanag sa verse na yan na sa ika-8 araw, tinuli ang bata. Bakit tinuli ang bata sa ika-8 araw? At ano ginagawa nila sa 7 araw? It seems na may isang senaryo sa Feast of Tabernacle ang kanilang ginaganap. Gaya ng ginagawa sa Feast of Tabernacle, every 8 days sinasabi na banal ang araw na ito, wherein tinuli si Jesus Christ pagsapit ng ika-8 araw.
Ang sumusunod na verse ay lalong maging malinaw. Verse 22, nang sumapit ng araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moses, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol upang ihandog sa Panginoon, sapagkat ito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. So ang sabi diyan, sila ay sumunod sa pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moses. At dinala rin nila ang sanggol upang ihandog sa Panginoon. Lalong naging malinaw diyan ang yung salitang sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Ito ay isang panata sa Feast of Tabernacle gaya ng binasa natin kanina sa Leviticus. Ngayon balikan ulit natin ang Leviticus kung ano ang aktibidad tuwing pista ng Tolda or Feast of Tabernacles. Leviticus chapter 23 verse 37 to 38. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkaing butil at handog na inumin ayon sa itinakda ng bawat araw. Ang mga handog na ito ay iba pa sa mga pang-araw-araw na handog kay Yahweh at sa kusang handog ninyo o mga handog na ginagawa ninyo bilang pagtupad sa panata. So may mga pag-aalay na ginagawa tuwing pista ng Tolda. Ang sabi sa verse na yan, ito daw ay panata. Ngayon, balikan ulit natin ang ginawa ni Maria at Jose during Christ's birth. Nag-alay din sila ng handog na ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, maaring mag-asawang bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapate. Maliwanag sa verse na yan na isang panata rin sa kautusan ang ginawa nila Jose at Maria noong ika-8 araw pagkatapos ipanganak ang ating Panginoong Hesus. Mukhang sila ay sumusunod sa hinihingi ng kautusan at maliwanag na ito ay ginagawa ng mga Hudyo every Feast of Tabernacle. Sa lahat po ng pista sa Israel o sa mga Hudyo, natatanging ang Feast of Tabernacle lamang ang may practices ng paghahandog sa loob ng 7 araw at ika-8 araw na tinuturing na banal. Itong pista lamang to ang nag-iisang puro paghahandog. Wa coincidence din ng kapanganakan ni Jesus Christ ay puro rin paghahandog, pagbibigay ng regalo. Kaya ang mga aktibidad ni Jose at Maria after 7 days ay nagpapakita na ginawa nila ang practices ng Feast of Tabernacle. Kaya ang big idea dito ay si Jesus ay ipinanganak sa petsa ng Feast of Tabernacle. Ngayon, isa pang pahiwatig ng Diyos na ang kapanganakan ni Jesus Christ na connected sa pista ng Tolda ay makikita natin sa symbols or figure of speech na ginagamit ng Bible na umuugnay sa incarnation ni Jesus Christ. Ayon sa Filipos chapter 2 verse 5 to 8, si Jesus ay Diyos na nagsakatawang tao. At kung babasahin din natin ang 1 chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Ang verse na yun ay tumutukoy sa pagsasakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Kung babasahin natin ito sa King James Version, and the Word was made flesh and dwelt among us. Kung titingnan mo ang salitang dwelt diyan sa original translation na Greek, ito ang iyong makikita. Ang dwelt diyan ay kinuha sa salitang skeno, means tent or encamp, at yung salitang tabernacle. Sa madaling salita, ang dwelt o pananahan ni Kristo bilang tao ay lumalarawan sa tabernakulo ayon sa original translation na Greek. Meaning, hindi kaya talagang pinapakita ng Diyos sa atin na ang birthday ni Jesus Christ ay sa petsa mismo ng Feast of Tabernacles? Ngayon, anong petsa ba ang Feast of Tabernacle ayon sa Jewish calendar? Well, ang petsa po ay hindi fix dahil ito po ay depende sa Jewish calendar. Kung i-google mo ang when will be the Feast of Tabernacle, noong 2021 ito ay September 20. At this year, ngayong taon, ito ay September 29. At minsan din ito ay pinagdidiwan ng October.
So ang big idea dito ay kung gusto mo ng legit ng pagdidiwang ng Christmas o kapanganakan ni Kristo, sabayan ninyo ang Feast of Tabernacle ng mga Hudyo tuwing Setyembre. Make sense talaga ang calculation natin. Isa dito yung lifespan ni Jesus Christ sa lupa ay 33 years and a half. September 1 BC siya ipinanganak, which is ito ay taglagas. Mula September autumn, magbilang tayo ng 6 months. Ito ang kanyang unang Passover, which is ito ay buwan ng Marso o Abril 1 AD. Mula unang Passover hanggang sa ika-33 Passover, ito ay 33 AD. Sa madaling salita, siya ay namatay at muling nabuhay Abril 33 AD. Kaya ito ay bumibilang ng 33 and a half years. Yan ang dahilan kung bakit ang mahal na araw ay palaging pinagdidiwang tuwing Marso o Abril, dahil ito ay Feast of Passover ng Israel ayon sa pag-aaral natin kanina. At maliwanag na September 22, 1 BC ang birthday ni Jesus Christ. Bagamat hindi nga lang ito fix, ang mahalaga ito'y nangyayari every last week of September, ang birthday ni Jesus Christ. Again, kung gusto mo ng legit na petsa ng Christmas o kapanganakan ni Kristo, sabayan nyo ang Feast of Tabernacle ng mga Hudyo tuwing Setyembre. Ito ay payo lang para sa mga taong ayaw mag-celebrate ng December 25. Ngayong kaibigan, kung anong panahon mo man pinapanood ang videong ito, hayaan mong bigyan kita ng pagbati mula sa The Bride of Christ TV. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.